Isang mapagpalang umagang muli sa atin mga kapatid sa kawan ng Panginoon. Tayo po'y muli mag-aaral ng salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon. Na ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito ay hanguin natin sa mga aklat ni Mateo sa Kabanata 2 mula 1 hanggang 12. Ganito po ang pagkakasabi. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanilang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Ganun din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isinilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makitang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatirpa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang kanilang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng balita sa pamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba sila ng daan pauwi. Tayo manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa oras na ito. Salamat sa iyong kabutihan na muling pagkakataon na marinig namin ang mensahe mo, marinig namin ang salita mo, na siyang alam po namin na minsan pang magbibigay ng kagalakan sa aming pananampalataya sa iyo, minsan pang magpapahanga sa kabutihan mo, at higit sa lahat, minsan pang magtuturo sa amin na sumunod sa iyo, maniwala sa iyo, umasa sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin ang salita mo'y kilusin niyo po naman ang Espiritu upang ito'y maintindihan, maunawaan, at may sabuhay, Panginoon. Salamat po sa iyo. Ito po ay aming pinagkakatiwala sa iyong kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito makita natin ang muling kasaysayan ng unang Kapaskuhan na siyang sinundan natin sa nakaraan na mensahe natin. Dito, ang ebanghelyo ng Panginoon ay sinulat ng 4 na disipulo, 4 na eyewitness or kasama ng eyewitness. Kita natin dito, si Mateo ay isa sa eyewitness, maging si Juan, no? Si Lucas at si Lucas ay naging kasama ni Pablo at si Marcos ay naging kasama ni Pedro na siyang kasama ng eyewitness. Sila yung nagsulat. Kaya mas karapat dapat na paniwalaan kasi naroon sila nung panahong nakita nila si Jesus. Na sa katunayan, ito yung mabigat na panlaban natin. Ba't kailangan nating maniwala kay Jesus? Kasi sa Muslim, ipinapayag ng Muslim na si Jesus ay hindi Diyos sa pamagitan ng sinabi ni Propeta Muhammad na kung tutusin ipinanganak si Muhammad nung mula kay Jesus hanggang kay Muhammad 500 years ago. Samantalang itong mga alagad ay mismong eyewitness na nakita nila. Kung maniniwala ka sa kapahayagan, kanino ka maniniwala? Dun sa eyewitness na naroon
nung si Jesus ay naging tao, or dun sa nabalita 5 taon bago, 5 taon ang pagitan at nakakuha lang na information patungkol sa buhay ni Jesus. Kaya ang ebanghelyo ay malinaw na katunayan na katotohanan ng pagbaba ng Panginoon sa lupa. Kaya lang itong 4 na ebanghelyong to ay nagpaliwanag patungkol kay Jesus sa iba't ibang paraan. Makita natin si Lucas, ipinahayag niya na si Jesus ay isang tao, isang Diyos, ngunit anak ng Diyos na naging tao, anak ng tao rin, upang ang kaligtasan ay bigay sa buong sangkatauhan. Siya rin ay maging si Marcos ay nagpakilala na si Jesus ay isang servant, isang lingkod na makapangyarihan. Kaya nakafocus si Marcos sa miracles. Nakafocus kasi ang sinulatan niya ay mga Romano. Kaya't madalas pinapaliwanag niya kapag ang issue ay patungkol sa Romano, na parang sinabi niya, hindi kayo ang pumatay, kundi ang si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao. Kaya ang sinuman ay iniyayaya niyang maniwala rin kay Jesus na makapangyarihan, na siyang lingkod ng Diyos na gumawa ng kakayahan para tayo iligtas. At ganoon din kay Juan na siyang kakaiba yung kanyang paraan, sapagkat ipinapakilala niya si Jesus bilang Lamb of God, na siyang pambayad sa ating kasalanan, pero siya yung na divine, no? Divine Son of God na bumaba sa lupa upang maging liwanag, no? May pagka-psychological kasi pinakita niya na siya'y liwanag, siya'y gabay, siya'y tawag dito, tubig, no? Siya yung solusyon para sa atin, at maraming paraan pa. Pero si Mateo, ang kanyang bungad agad, pag tinignan natin sa unang binasa natin, panahon ni Haring Herodes, pagkatapos yung Magi, ay royalty. Ipinapakilala niya na si Jesus, yung pangako ng Diyos kay Abraham at kay David, na siyang magmumula kay David na maghahari magpakailanman, na siyang tagapagligtas, na siyang darating sa lupa upang mapagpala hindi lang mga Hudyo, kundi dahil kay Abraham, pagpalain din ng maraming bansa. Kaya dito, malinaw na ipinapahayag na si Jesus ay isang hari, isang Messiah. Yung Messiah ay Kristo sa ibang lengguwahe, na parang royal figure. Isang pinapakilala na isang haring darating, mamumuno, hindi pamumuno sa physical world na siyang tatanggalin ng Roma, kundi pamumuno sa spiritual na paraan, na kung saan hari ng langit at hari ng ating mga puso, na kung saan ay siyang mag-aalis ng ating kasalanan, magliligtas sa atin na ang Panginoon na ito. Kaya dito, makita natin sa umpisa pa lang ng talata, pinakita niya na agad yung kalagayan ni Herodes, na siya pag-aralan natin itong dalawang to. Unahin natin yung Magi, yung mga pantas, no? Na marami nagsasabi ng Bible scholar na ito'y mga hari, kaya lang mga astrologers. Kapag babasayan natin taga saan sila, marami nagsasabi pating Syria, Saudi, at makita natin, at mayroon nagsabi rin na Babylon. At bakit Babylon ang sinabi na dun siya galing? Kasi ang Babylon ang isa sa sikat noon pagdating sa astrologers. Alala natin si Daniel, no? Na makita natin nung naginip yung yung Nabucodonosor, nagpahanap siya ng mga astrologers, mga manghuhula. At si Daniel ay nanungkulan doon sa kasama ng mga astrologers. Kaya malamang sabi ng ng myth or ng tradition or ng legend, na dahil kay Daniel, nalaman nila yung darating ang isang tagapagligtas, na siyang ang palatandaan ay merong star na lilitaw mula sa kalangitan. At kaya yun yung inabangan nila. Kaya nung makita nila yung star, agad silang namangha at agad silang naniwala.
at sila'y naglakbay sa pamamagitan ng caravan. Caravan ang gamit noon, pero ang caravan noon ay gamit ng mga hari. Kaya marami nagsasabi malamang hari itong mga to. At makita natin yung travel nila umabot ng 2 years, no? Ng 2 years yung kanilang paglalakbay, at makita natin dito na hindi biro yung paglalakbay. Nagsasabi na 3 sila, wala namang malinaw na binanggit na 3 sila, pero dahil dun sa regalo na 3, lumalabas na parang ang kino-conclude na walang pantas o walang hari na pupunta doon nang walang dalang regalo. Kaya imposible na more than 3 sila kasi 3 lang yung regalong nakita nating dala. Okay. Kaya makita natin yung mga pantas ay nasa royal officials, no? Sila yung mga unang bungad pa lang ni Mateo kasi pine-present niya na merong Jesus na nasa royal family, no? Na ngunit divine. Pag sumunod, pinakita si Herod. Ito'y panahon ni Herod. Bakit binanggit agad yung Herod? Kasi i-connect yung present king ng Hudyo at paparating yung prophesied king ng Israel at ng buong mundo. Sino ba si Herodes? Si Herodes ay isang makita natin na gusto niyang i-manipulate yung wise men. Hindi naman niya talagang gustong sumamba. Ang gusto niya, pag natagpuan nyo, pumunta kayo sa akin upang ako rin ay sumamba. Pero ang totoong purpose niya, para patayin. Kasi yun yung pangalawang karakter ni Herodes. Isa siyang greedy pagdating sa posisyon. Pag makita nyo yung storya ni Herod the Great, ay meron siyang pinapatay na asawa at meron siyang pinapatay ng mga anak na nasa tingin niya mga agaw ng kanyang trono, kaya ito'y kanyang pinapatay. At maging nung mula kay Julius Caesar, naging tauhan siya ni Julius Caesar, hindi naman talaga siya dapat maging hari ng Israel. Kasi Idumita siya. Malinaw na ang pagiging hari ng Israel mula kay David, hindi na dapat mawala sa lahi ni David. Kaya kita mo yung lahi, laging anak angkan ni David. Kasi hinaantay nila yung pagdating ng isa na ang galing sa lahi ni David na maghahari magpakailanman. Yun yung Kristo. Pero biglang sumingit si Herodes. Paano nakasingit si Herodes at naging hari ng Hudyo? Ayun ay dahil kay Julius Caesar. Pagdating nung matalo nung mapatay si Julius Caesar ni Brutus, ay agad na pumalit si Mark Antony, no? At si Mark Antony ang naging emperor, pero sa kabilang side itinaas nila si Octavian, yung si Augustus, at naglaban yung dalawa, pero mas naging loyal itong si Alexander the Great, si Herodes the Great kay Marco Polo na siyang mas naging loyal siya. Pero nung pagkatapos ng kanilang paglalaban, digmaan, natalo si Marco Polo at kaya't agad na pumunta, nasa daan pa lang nung mabalitaan niyang natalo si Marco Polo, gumawa siya ng karatula na sasabi, kung naglingkod ako ng tapat kay Marco Polo, mas maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Kaya dahil doon, kinuha rin siya ni Octavian, kinuha siya na siyang si Augustus, at ginawa pa rin siyang tagapamala. Kaya lang, hinati-hati na yung kanyang teritoryo. Binigay na doon sa kanyang mga anak yung ibang patungkulan kay Philip, doon sa isang anak niya, at kaya nahati sa 4 yung kanyang kaharian. Ito'y si Herodes, at makita natin, ang nagpabango lang sa kanya, tuta siya ng mga Roma, kaya siya naging hari, pero naging malapit lang sa kanyang Hudyo nung yung pinatayo, 'di ba, yung templo na unang pinatayo ni Solomon na napakaganda, ay giniba. Pagkatapos biglang nung panahon ni Ezra, itinayo siya ni Zerubbabel sa tulong ni Ezra at ni Nehemiah, at nung yung yari doon ni yari sa kahoy, nung panahon ni Herodes, ay panahon na ng Roma na kung saan uso na yung malalaking tipak na bato. Kaya
ginawa niya sa tulong ng Roma na igawa niya yung templo sa pamamagitan ng malalaking tipak na bato. At yun yung binanggit ng mga alagad na, Panginoon, masdan niyo ang templo, yung kanyang mga bato. Sabi ni Jesus, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Kasi yun na yun, yung pinagawa niya, kaya nakuha niya yung bagay. Pero hindi natin makikita natin sa presentation ni Mateo na meron siyang i-represent na isang hari na siyang pangako ng Diyos kay David na maghahari magpakailanman. Kaya lang ipinakita niya muna yung present king na siyang nagre-represent sa mundo, nagre-represent sa kalagayan ng mundo. Kasakiman, yung selfish, makasarili, yung worldliness, evil, yun yung kalagayan ng mundo. Yun yung sitwasyon ng mundo ngayon na ang bagay na masama ay naging norm, naging kalakaran na parang hindi na natatakot, naging bagay na nakagustuhan ng tao. Yung tao ay nabubuhay na lang para sa sarili. Si Herodes, mismong asawa niya, pinapatay niya, mismong anak niya, pinapatay niya. At dito makita natin, pinapatay niyang napakaraming bata na 2 years old below. Bakit? Sabi dun sa isa, tinanong niya, kailan nyo nakita? Nung binanggit. Wala nang binanggit na 2 years, kaya lang nalaman ni Herodes, tinandaan niya yon. Pagkatapos, nung nalaman niyang nalinlang siya ng mga alagad kasi hindi na bumalik, pinapatay niya 2 years old below. Ayon sa sinabi ng mga pantas. Kaya dun pa lang makita natin na merong dinatnan si Jesus na isang mundo na masama, isang mundo na siyang taliwas dun sa pamantayan ng Diyos. Isang mundo na naghahari at naging makasarili, naging sakim. At dito sa pagpasok ng ating Panginoong Yesus, makikita natin yung paraan ng Diyos kung paano niyang alisin yung sistemang ito. Kailangang palitan yung hari. Kailangan alisin yung hari na siyang nagsimula ng lahat ng gantong kalakaran. Maging sa buhay natin, kailangan pumasok si Jesus upang yung ganitong mga bagay ay maalis. Walang makakaalis ng pagiging nung lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, malibang pumasok si Jesus at maging hari sa buhay natin. Lahat ng tao alipin ito. Ito ang kahinaan ng tao. Yung pagiging makasarili, yung pagiging yung ego niya, yung yabang, yung pagiging makasalanan, yung pride. Lahat ng yan ay kapangyarihan ni Satanas na nasa loob ng katawan dahil dun sa pagkakasala ng tao, dahil sa pagkaalipin ng tao sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, yung ating kapanganakan mula kay Adam ay napalitan ng kapanganakan mula sa Panginoong Yesus. Kaya't nagkaroon ng bagong katauhan, nagkaroon ng pagbabago na hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo kontrolado ni Satanas, kundi kontrolado na tayo ng ating Panginoon. Kaya yan yung tatlong bagay na makita natin na naging paraan ng Diyos para tumawag at magbago ng tao. Kaya sa ating pag-aaral, tatlong bagay. Una, makita natin ang title ng ating pamagat ay nung ating pinag-aaralan ay patungkol sa Diyos na hinanap o Diyos na umanap. Madalas dito tayo nagkakalituan kaysa sa teorya ng doktrina, ito yung madalas na nagsasabong o nag-aaway na parang ang dating sa maraming tao na ang tao ay kailangan maghanap, kailangan hanapin ang Diyos, kailangan mag-effort para makita ang Diyos, para maligtas. Samantalang sa Biblia, maraming binabanggit na ang tao ay walang kakayahan na hanapin ng Diyos. Ang sabi dito, human depravity, kundi ang Diyos ang may kakayahan na umanap sa tao. Ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan para tayo masumpungan. At napakaraming talata nito, mamaya makikita natin. Okay, sa verses 1 and 2, binanggit dito na panahon ni Herodes, binanggit na pinanganak si Jesus sa Bethlehem, at pagkatapos ay mula sa silangan, dumating yung mga pantas, at verse, nagtanong-tanong sila saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Kaya ang unang paraan ng Diyos para sa pagkatawag, para
kumuha ng atensyon at para sabihin yung kanyang gagawin, ay una yung inabot at tinawag. Gumawa ang Diyos ng paraan para abutin ang tao, abutin ang lingkod na gusto niyang tawagin at sa kanya ito tinatawag. Kaya gumagawa siya ng iba't ibang paraan. Dito, makita natin ang paraan na ginawa ng Diyos ay yung star, yung tala sa kalangitan, ang ginamit ng Diyos para itong mga hentil na walang kaalam-alam sa kaligtasan na plano ng Diyos kasi hindi sila sakop ng kautusan. Nasabi ko nga kanina, malamang narinig nila kay Daniel yung propesiya na yun at nung makita nila, yun ang ginamit ng Diyos na pantawag sa kanila, hanapin niyo ang tagapagligtas. Di ba? Kaya't ano ba? Sila ba yung naganap o ang Diyos ang naganap? Yun yung tanong doon. Ang sila bang nakatagpo kay Jesus? Si Jesus ang nakatagpo sa kanila. At doon, madalas nagkakalituan. Pero dito, makita natin, 2 taon silang naglakbay, hindi nila makita, nagtanong sila kay Herodes, binigyan pa sila ng clue ni Herodes, pero hindi si Herodes ang naging tunay na dahilan para matagpuan nila. Bagkus alam lang ni Herodes yung nakasulat, kagaya rin nila, kagaya rin ng bawat isa sa mga Israelita. Pero makita natin, nung paglabas pa lang nila, lumitaw yung tala at nakatutok dun sa bahay kung saan naroon yung bata. Kaya dun pa lang sa kwento na lumabas yung tala at nakatutok dun sa bahay, na ang ibig sabihin, ang Diyos ang naganap para masumpungan siya. Hindi tayong naghanap sa Diyos. Effort lang natin yun, pero kulang. Kapos, hindi kaya. Sabi niya sa Roma 2:11, walang humanap sa Diyos, wala, kahit isa. Ang kanilang buhay parang bunganga na puno ng kasamaan. At yun yung kalagayan ng tao. Puro kasalanan at kasamaan ang gusto ng tao, kaya walang humanap sa Diyos. Lahat ay naging masama. Kaya yung star ang ginamit ng Diyos para yung taong kasalanan ay biglang makakuha ng atensyon at magkaroon ng paraan para mahanap, para makita yung ibibigay ng Diyos. Kaya doon sa kanyang pagtawag, siya ang umaabot. Siya ang pumipili para tayo makaabot. Mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya. Wala tayong, hindi effort, hindi sa pamagitan ng ating kakayahan para wala tayong pagyabang. Pero, ang kaligtasan na sa pamagitan ng biyaya at hindi sa gawa ay nagbubunga ng masidi o ganap na paggawa para sa Panginoon. Yung word na seek ye first the kingdom of God, dun sa mga nakatagpo sa Panginoon. Pero yung gagawin mo seek ye first the kingdom of God na hindi ka pa naligtas, imposible mangyari yun. Mahirap mangyari yun. Pero sa oras na pumasok ng Panginoon sa puso mo, sa buhay natin, dun mo palang magagawa yung talatang yun, na hanapin ang Panginoon. Kasi nasumpungan ka na. Nasumpungan na tayo at tayo na tinawag ng Panginoon, kaya't magagawa na sa buhay natin yung plano ng Panginoon. Sa Lucas chapter 19 verse 10, kay Sakeo, anong nangyari? Si Sakeo makapangyarihan, si Sakeo mayaman, pero kahit anong pagpupursige niya, hindi niya matagpuan si Jesus, hindi niya makita si Jesus sapagkat siya'y maliit. Kaya ginawa niya, umakyat siya sa puno para makita si Jesus pagdaan. Pero pagdating pa lang sa puno, ang sabi ng Bible, huminto si Jesus at tumingala. At sinabi, Sakeo, bumaba ka, ako'y tutuloy sa bahay mo. Nag-effort si Sakeo para hanapin si Jesus, pero ang totoo, si Jesus ang nag-effort para makita si Sakeo. At nung matagpuan niya, sabi niya, ako'y tutuloy sa iyo. At makita natin, dumating na naman ang pagkatawag kasi ang Diyos ang naghanap. Si Jesus ang naghanap para sa kanya. Ganun din sa John 15 verse 16. Yung John 15, yung ang Panginoon ang siyang puno ng ubas at tayo mga sanga. Sabi niya, ang bawat isa'y walang magagawa kung hindi siya nakaugpong sa akin. No, at dito malinaw na naman na ang Diyos ang siyang pumili at hindi tayo. Ang Diyos ang siyang umanap at hindi tayo. Kaya dito makita natin,
yung mga pantas, yung mga pantas na ito na naintindihan ang kaligtasan. Ang Diyos ang nagpadala. At nakarating dun sa tagapagligtas, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Yung tala. Maging si Moses, maalala natin, saglit siyang nawala sa eksena kasi dahil mula sa pagiging prinsipe, naging fugitive, kapatay siya ng isang Israelita at kumalat yun, kaya tumakas siya. Sa pagtakas niya, naging pastor siya sa loob ng 40 taon, 40 years. Pero dumating isang araw na pinakalimot ng Panginoon lahat ng kanyang katuruan dun sa Egypt, lahat ng kanyang desire sa Egypt. Nung natapos na yung proseso na yon, may pinakita ang Diyos na burning bush upang magkaroon siyang desire. At ano yun? Ba't nasusunog pero hindi natutupo? Yun na pala yung ginamit ng Diyos, inabot siya ng Diyos para siya ay tawagin. Ginamit ng Diyos ang burning bush para siya ay tawagin. Mga kapatid, paano tayo tinawag ng Panginoon? Anong ginamit ng Panginoon para tayo makatawag? Pwedeng kahirapan, karamdaman, pagkawala, mga negatibong bagay. Or maaring isang summer camp, maaring isang palabas sa TV, o isang crusade, o isang mensahe ng Panginoon. Pero isang tiyak, mga kapatid, ang Diyos ang umakbang para ka masumpungan. Ang Diyos ang kumilos para ka matagpuan. Hindi yung mga pantas na to, hindi yung kanilang katalinuhan ang dahilan kaya nila natagpuan si Jesus. Si Jesus ang nakatagpo sa kanila. Ang Diyos ang nakatagpo sa kanila. Kaya nga ang kaligtasan ay sa biyaya. Hindi sa ating kakayahan. Ang Diyos ang umaabot sa atin para tayo ay hanapin. Yan ang tipanan. Ang Diyos ang nakipagtipan, hindi tayo. Ang Diyos ang gumawa ng tipanan, hindi tayo. At ang Diyos ang umaabot sa ating kahinaan kasi siya'y malakas. Kaya napakalaking pagsasayang kapag ang buhay ng tao ay nabubuhay sa kanyang lakas, nabubuhay sa kanyang kakayahan at nagtitiwala at isinasantabi ang kakayahan ng Diyos. Walang masama na magaling tayo, magarunong tayo, matalino tayo. Walang masama doon. Ang masama ay yung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo nagtatagumpay. Ang Diyos ang dahilan kaya tayo maliligtas. Ang Diyos ang dahilan kaya tayo nagbabago. Gagawa ang paraan ng Panginoon para tawagin tayo, nagamit siya ng paraan para kunin yung ating attention. Maring star, maring burning bush, maraming iba pang bagay. Naalala ko kay Gideon, yung fog ang ginamit ng Diyos para ilinaw ng Diyos yung kanyang pagkatawag. Sabi niya, Panginoon, kung talagang pinili mo ko, yung fog bukas ilagay mo sa ilalim. At nakita natin, yung hamog ay nasa ilalim. Pagkatapos kinabukasan, duda pa rin siya, Panginoon, baliktarin mo. Ginawa ng Diyos, pinaliktad din. Malinaw na ginamit ng Diyos yung hamog para sabihin kay Gideon, tinatawag kita. Pinili kita at tinatawag kita. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay may iba't ibang paraan ng Diyos para tayo tawagin. Nawa, huwag tayong mag-isang tabi or walang bahala sa oras na naririnig na natin o nakikita natin yung tala na nagtatawag sa atin para maglingkod sa Panginoon. O kaya yung burning bush na kumukuha ng atensyon sa atin upang marinig natin yung plano ng Diyos para sa atin. Tinatawag tayo ng Panginoon. Walang bagay na hindi kaya ng Panginoon. Lahat magagawa niya para kunin yung ating atensyon. Pangalawa, pagkita natin na sa ating pag-aaral, yung naniwala at sumunod. Ito yung kasunod. Kasi sabi niya doon sa verse 2, at sila ay lumakbang papunta doon sa bayan ng Diyos. Na ang ibig sabihin nun, makita natin, pagkatapos nilang marinig yun at maniwala, sila'y humakbang, sila'y kumilos, sila'y naniwala at saka sumunod. Magkasama lagi yun. Hindi mo sabi na paniniwala ang isang bagay kung walang kasunod na paggawa. Sabi ko nga kanina, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng good works. Pero ang taong naligtas, imposibleng walang good works.
Kapag naniwala ka, kapag nanampalataya ka, automatic magbubunga ito ng pagsunod. At dito makita natin, pagkatapos nilang maniwala, sila'y sumunod. Hindi biro yung paglalakbay nitong Gentile magi, Gentile na hintil na mga pantas, ay isang mga nasa royal officials, pero biglang maglalakbay ng hindi ng alanganin na parang hindi sila sigurado, kundi makita natin totoong naniwala sila na ito na nga yun. At dahil sa kanilang paniniwala, yun ang nagtulak sa kanila na hindi mapagod, hindi manginayang, mag-ubos ng oras, 2 taon na sa paglalakbay, kasi alam nilang totoo ang mangyayari. Diba? Minsan, meron tayong pupuntahan, Christmas party, or isang okasyon, o isang invitasyon, pero pag alam mo ng travel niya ay papunta ng abot ng 12 oras, di ba? Parang dito, Cagayan, diyan sa Manila. O kung malapit lang tayo, baka't miya't-maya, o every other day, nandyan kami sa inyo at kayo naman pumupunta sa amin. Pero dahil ang pagitan natin, 12 oras, hindi ganun kadali ang pagpunta. E paano kaya kung 2 taon na paglalakbay? Kung wala kang paniniwala at pananampalataya, hindi mo iwanan yung comfort zone mo. Kung wala kang paniniwala at pananampalataya, hindi ka hakbang para hanapin ito. Si Abraham, humakbang, bagmat hindi pa tinuturo ng Diyos kung nasan yung lupang pangako. Si Rahab, na isang prostitute, makita natin dun sa talata ng Joshua na isa siyang hentil, wala siyang kaalam sa plano ng Diyos. Pero dahil siya prostitute, siya yung pinupuntahan ng mga foreigner at mula sa labas ng Wall of Jericho, may pumapasok na mga bisita para mag-aliw, kumuha ng aliw. At si Rahab ay nakakarinig, na, sabi ng mga Bible scholar, malamang doon niya narinig mula sa labas na merong Israelita na dumarating upang puksain sila. Kaya nung marinig niya yun, agad siyang naniwala. Kaya't nung dumating yung mga spy, agad niya tong itinago. Kumbaga nag-traitor siya para sa kanyang bayan. Kasi alam niya na ibibigay ng Diyos yung bayan niya sa Israelita. Kaya nakipag-bargain siya, iligtas niyo kami. Kaya makita natin, hindi sila niligtas dahil sa kanyang pagsinungaling. Hindi siya niligtas dahil sa kanyang blackmail. No? Niligtas siya kasi nanampalataya siya. Naniwala siya. No? Kaya yun yung kagandahan. Maging yung eunuch, nakakita lang siya ng piraso ng kopya ni Isaiah. At nung makita niya yung Isaiah 53, hindi niya maintindihan. Nung dumating si Felipe, na dahil sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, pinaliwanag sa kanya, makita agad siyang naniwala at sinabi niya, nagpabautismo siya. Yun yung paniniwalang nagdadala ng pagsunod. Sinaaman, sa kabila ng kanyang pagiging perpekto, matipuno, magaling, pero siyang kapintasan, yung kanyang ketong na siyang hindi niya kayang gamutin. Pero dahil dun sa servant girl na sinabi niya, mayroong propeta sa amin na kayang magpagaling sa iyo. At agad niyang pinuntahan ang hari. Yung hari hindi makapaniwala at sabi niya, didigmain mo kami kaya ka humingi ng bagay na imposible. Pero sinabi dun na dalhin siya kay Eliseo. At si Eliseo, nung sumabi, maglublog ka sa Jordan River ng 7 beses. Tutusin mas maraming magagandang ilog dun sa lugar niya. Yung Jordan River nung panahon na yun ay mabahong ilog. Pero isang royal official, makita natin, naniwala, kaya sumunod. Siya naglublog pagkatapos naging kutis bata siya. Ayan yung palatandaan na ang Diyos ang tumatawag at hindi tayo. Ang Diyos ang humahanap at hindi tayo humahanap. Kaya lang pagkatapos tayo masumpungan, agad tayo naniniwala at kapag tayo naniniwala, doon natin nararamdaman yung kabutihan ng Diyos. Doon natin nakikita, doon sa ating pagsunod, yung gagawin ng Diyos. Ganun din si Sakeo, dahil kay Mateo,
Nung tinawag ng Diyos si Mateo para gawin niya si Levi, nagpiging to, tinawag niya yung mga kasamaan at marami naniniwala, isa si Zakeo sa mga naroon na inimbitahan at nangaral si Jesus. Kaya nung kalaunan sabi niya, gustong makilala ni Zakeo itong Jesus. Kahit nagpupumilit siya, kagaya ng binanggit natin kanina, si Jesus ang nakasumpong sa kanya. Si Jesus ang nakatagpo sa kanya. Kaya mga kapatid, yung mga magi, kung hindi sila naniwala, hindi sila hakbang mula sa kanilang lugar na silang comfort zone at para hanapin ang Diyos. Mga kapatid, yung paglilingkod natin ay isang kasiyahan. Kahit ito'y nagdadala ng kahirapan, kahit ito'y nagdadala ng sakripisyo, kahit nagdadala ng dagdag trabaho, kagalakan natin yun. Dahil sa pananampalataya na itinanim ng Diyos sa puso natin, kahit gaano kalayo to, kahit gaano kahirap to, kahit gaano kasakripisyo to, dahil paglilingkod yun sa Diyos na iyong pinaniwalaan, hindi mo nakikita yung kahirapan nito, kundi yung kasiyahan sa bagay na to. Nung makita ng mga pantas, yung tala, sabi doon, binanggit doon yung overjoy. Lubos silang nagalak. Yung pagod nila sa loob ng 2 taon, yung hirap nila sa loob ng 2 taon ay biglang napalitan ng sobrang saya. Kasi nakita nila, ginagabayan na sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Ang Diyos na ang nangunguna sa kanila. Mga kapatid, at yan ang kalagayan natin. Na ang Diyos, siyang pinaniwalaan, pagkatapos paniwalaan, siya na yung magiging tagapanguna ng buhay natin. Siya na yung nagdadala sa atin tungo sa bagay na yun. So James chapter 1, verse 22-25, ginamit niya yung mirror ng isang nakarinig na salita ng Diyos at hindi nagsasabuhay. Magtutulad sa isang taong tumingin sa salamin. Pagkatapos niyang makita niya ang kanyang sarili, wala siyang ginawa. Pero kabaliktaran naman, yung binanggit dun sa kabila ng sasabuhay ay may pakinabang, no? Na makita natin sinong niloloko niya? Ang niloloko niya yung kanyang sarili. Ganun din sa Lucas chapter 11 verse 20, sabi niya, mapapalad ang mga nakikinig at nagsasagawa, ang naniniwala sa salita ng Diyos at nagsasagawa ng lahat. Ganun din sa dinabi niya sa Deuteronomy chapter 5 verse 26, 27, na nagsalita si Moses at nangaral sa mga bagong henerasyon at sumagot ang tao ng sabay-sabay, we will listen. Kami po'y makikinig. Kaya mga kapatid, minsan pa ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos at ang pananampalataya ito nagbubunga ng mabuting gawa. Nagbubunga ng pagsunod. Ito'y kapangyarihan ng Diyos para tayo ay sumunod. Nung marinig natin ang kaligtasan, ano ba yung kaligtasan? Pinapahayag nito kung sino ang Diyos, kung sino tayo, at kung ano yung ginawa ng Diyos. Pagkatapos nating maintindihan yun, nakita natin yung buhay natin, nakita sino ang Diyos, siya yung makapangyarihang Diyos, na siyang ating manlilika, na kung saan sa tayo nagkasala. Sino tayo? Tayo yung taong nagkasala, na dapat parusahan. Ano yung plano ng Diyos? Gusto niya alisin yung ating kasalanan, gusto niya tayong iligtas, sa pamamagitan ni Jesus na namatay sa krus, at sa pamamagitan ni Jesus na muling nabuhay, muli tayong mabubuhay pagkatapos nating mamatay. At yun yung kaligtasan. Agad akong naniwala. Kaya yung buhay natin na may kapamakan, na wala ng kapamakan, yung buhay natin na kinokontrol ng kasalanan ay biglang binago ng Panginoon. Yun yung paniniwala na kasunod ng gawa. Yun yung kalagayan na nakita ng mga pantas. Yung tala na bigay ng Diyos at sila'y naniwala at dahil sa kanilang paniwala, sila yung makbang patungo sa bagay na ito. Panghuli, hindi lang makikita natin na ang Diyos ang siyang umabot at siyang tumawag, hindi lang doon na ang Diyos ang siyang tayo ay naniwala at tayo sumunod. Ang pinakahuli ay nakasumpong at sumamba. Verse 9-11, ang sabi niya dito, sa verse 9 hanggang 11 ay
Pagdating sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatari pa sila at sinamba ang bata. Niyandog din nila ang kanilang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Dito, merong ilang katotohanan na makita tayo na may mali dun sa ating manger na mga binibili or manger na nakadrawing. Una, hindi na siya sabsaban, no? Kasi 2 taon na nakalipas. Bakit 2 taon? Yun yung sinabi ng pantas sa tanong ni Herodes na kailan nyo nakita yung tala. Kaya nga, ang pinapatay, mga 2 taon pababa. Kasi ayon sa sinabi ng mga pantas, kailan lumitaw yung tala at yung paglitaw ng tala, yun yung panahon ng pagsilang ng magiging hari ng mga Hudyo. Kaya 2 taon yun, at dahil doon, malinaw na mula doon sa manger hanggang sa panahong natagpuan sila ng mga pantas, 2 taon na. Kawawa naman kapag wala man kadiska-diskarte si Jose. Kung sa loob ng 2 taon, hindi siya umalis dun sa kulungan ng hayop. Siyempre, naganap na siya ng ibang tirahan kasi yung mga taong kauna sa kanila ay nag-uwian na sa kanilang mga lugar. Pero dahil siya ay nanganak, hindi siya pwedeng umuwi. Kailangan nilang palakihin yung bata. At yun ay 2 taon. Kaya doon makita rin natin, doon sa kwento, hindi na siya sabsaban, kundi ay isa siyang bahay, hindi na sanggol, kundi isang bata ang binanggit. At makita rin natin doon, walang Jose na binanggit. Si Maria ang nasumpungan nilang kasama ng bata, pero hindi nila nakita si Jose. Hindi natin alam kung nasaan si Jose nung panahon na to, or baka nasa labas, nung pagdating wala siya. Pero sa manger kasi nandun lahat no? Pero ang punto lang natin dito, ba't natin binabanggit to? Kasi gusto natin ipakita na nakasumpong at sumamba. Katapos nilang manampalataya sa kapalamagitan. Yun ang formula ng paglilingkod sa Panginoon. Na seek and you will find. Ang nagsisimula, ikaw ang naganap, ang Diyos kung siyang magpapakita. Nakita ng Panginoon yung desire ng puso nila, gusto nilang matagpuan, kaya nakita nila. Pero yun ay pagkatapos nilang maniwala, manampalataya. Kasi kahit na maganap ka na maganap, kung hindi ka manampalataya, hindi ka makakasumpo. Dito, nakita nila yung stars. Nakita nila yung star doon sa bahay. Nakita nila yung bata kasama ni Maria. Maraming eksena rin sa Bible. Si Pedro, nung sila'y nangingisda, walang mahuli, sabi ni Jesus, ihulog niyo doon. Sabi niya, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin namin, bagamat magdamag, wala kami mahuli. At nung pag-angat nila, sobrang daming isda na halos mapunit yung lambat. Siya ay agad nagpatira pa, sumamba. Yung mga pantas, nung makita nila yung bata, agad silang sumamba. Agad silang nagpatira pa at sumamba. Sa tuwing makikita mo yung kabutihan ng Diyos, yun ang magtutulak sa iyo para sumamba. Ang pagsamba ay yung ating response, yung ating tugon dun sa kahanga-hangang tingin natin sa ating Diyos. Imposibleng sambahin mo ang Diyos kung wala kang nakitang kabutihan mula sa Kanya. Sa tuwing gumagawa siya ng kabutihan niya na nagtutulak sa atin na lumuhod at sumamba sa Panginoon, humanga sa Panginoon, sambahin ang Panginoon. Si Thomas, makita natin, hindi siya naniniwala na si Jesus namatay. Sabi niya, may suksok ko lang yung aking daliri sa kanyang mga butas ng kanyang kamay, matusuksok yung aking kamao doon sa butas sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala. Biglang nagpakita si Jesus. Sabi niya, Tomas, gawin mo yung nais mo. Pero nung makita niya lang si Jesus, siya humanga at sabi niya, Diyos ko, di ba? Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sumamba. At dito, magita rin natin
na muli nakita ni Tomas yung katotohanan at yung kapangyarihan ng Panginoon kaya siya sumamba. Kaya sa verse 11, makita natin doon, nagdala sila ng mga regalo. At yung regalo nila ay propesiya patungkol sa kalagayan ng bata. Tingnan niyo yung pagkakasunod na ginawa ni Mateo. Gold. Ang gold nagre-represent sa royalty. Ang gold nagre-represent sa hari. Kaya dito, pinapakita niya na yung kanyang regalo, yung unang regalo ng mga pantas ay isang gold na ang ibig sabihin naniniwala sila na itong batang ito na tagapagligtas ay siyang maghahari sa buong mundo, maghahari sa ating puso. Pangalawa, sumunod, insenso, yung frankincense. Nakikita nila doon na ang frankincense ginagamit sa worship, sa altar, sinisindihan, itang mabangong samyo na ito'y inihandog, no? Para sa pagsamba, for worship purposes. At dito makita natin, pinapakita ng mga pantas na yung bata ay isang Diyos. Yung bata ay isang divine na bumaba sa lupa upang maglingkod sa atin na bagamat Diyos ay nagkatawang tao. At yung pangatlong handog ay mira. Ito naman ay ginagamit para sa mga bangkay, sa mga burial. Kaya't nire-represent naman dito yung gagawing pagkamatay ni Jesus at yung kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang kamatayan ay isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Kaya dito ay makita natin isang propesiya na sa kanilang kaloob ay lalong lumitaw yung purpose ng ating Panginoon Jesus. Yung pagkakasulat ni Mateo ay lalong nagpalinaw na ang isang hari na bababa sa lupa upang maghari sa ating buhay ay isa ring Diyos na tagapagligtas at isa ring handog para sa ating kasalanan upang tanggalin ang ating kasalanan, patawarin ang ating kasalanan, at mamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Sa ating pagtatapos mga kapatid, malinaw na nasumpungan tayo ng Diyos, malinaw na ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan para tayo masumpungan at siya rin ang dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Kanya at siya rin ang dahilan kaya't hinihila tayo para sumamba sa Kanya. Sa darating muling kapasuhan, nawa gamitin ng Diyos ang event na to para maraming makakilala sa Panginoon. Alam nyo, bagamat maraming bad news sa Christmas. Bakit bad news? Kasi yung mga images na ginagamit sa Christmas ay hindi na umaayon kay Jesus. Si Jesus ay napalitan na ng Santa Claus. Yung donkey, yung mga tupa napalitan na ng reindeer, no? Yung makita rin natin yung sabsaba napalitan na ng North Pole. Yung worship napalitan na ng pleasure. At lahat ng yun, makita natin, ay kagagawan ng hari ng mundo. Si Herodes na gustong patayin yung mga bata. Si Herodes na gustong linlangin yung mga taong sa kanya'y dumudulog, no? So, linlangin, dayain, no? Kagaya ng ginawa niya sa mga pantas. Pero salamat sa Panginoon, pinanganak na ang aking tagapagligtas, pinanganak na ang ating hari magpakailanman, na siyang gagawa ng mabuti para sa atin, na siyang gagawa at kikilos para sa atin. Ang kagandahan lang, ang good news sa Christmas, sa kabila ng bad news, ang good news sa Christmas natin ngayon, ang Christmas, ang tanging araw na lahat, halos karamihan ng tao gustong makarinig ng kwento patungkol kay Jesus. Hindi corny na magkwento ka tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Ito'y sakto. Pinakikinggan to sa radyo, pinakikinggan to sa TV, ginagawang drama ng mga bata, ginagawang presentation, sinasabi sa caroling, pinapahayag sa mga broadcast, no, sa mga patalastas. At pangalawa, ang araw na to, halos lahat ng tao gusto gumawa ng mabuti. Lumalayo sa kasalanan. Gustong magbigay, gustong magregalo, gustong gumawa ng tama. Kauli-ulian, ang araw ng Christmas, ito yung panahon na may focus ang bawat isa sa bawat pamilya. Dito nangyari ang mga reunion, mga gathering, Christmas party. At nawa, yung Christmas na to, yung unang Christmas, ginamit ng Diyos para
hulihin at tawagin ang mga pantas. Nawa itong Christmas na to, gamitin din na Panginoon para marami tayong mananampalataya, kamag-anak na manampalataya sa Panginoon. Marami rin tayong mga kaibigan na makakilala sa Panginoon. Maraming taong naroon na hindi paligtas ay tawagin ng isang Kapaskuhan para siya ay makakilala sa Panginoon. Yun yung ating panalangin na nawa ang buhay natin ay magpadala ang Diyos ng star na siyang kukuha ng ating atensyon para tayo maniwala sa Panginoon. Siya yung hari ng ating buhay. Siya ang pinanganak na hari upang siyang mamuno at manguna sa atin. Ang tipanan na ginawa niya, ang bida ay siya. Tayo lang ay nakinabang, tayo ay sumunod dahil sa kanyang kabutihan. Pagpalain tayo ng Panginoon, nawa maging mabuti at maganda yung ating pagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan. Huwag natin kalimutan, merong Jesus na siyang tumatawag sa oras ng Kapaskuhan. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Sa iyo po namin dinadalangin ng patuloy na pagpapala sa iyong mga anak. Panginoon, sa iyong salita, muli mong pinahayag ang kapahayagan na iyong ginawa para sa amin. Dalangin po namin kung yung mga pantas na hindi nakakaalam ng iyong salita ay biglang tinawag at ito'y naintindihan ang iyong planong kaligtasan. Tinalo niya pa si Herodes, tinalo niya pa yung mga Israelita na siyang nakakaalam ng iyong pagdating, subalit na hindi nila napansin. Dalangin po namin wag nawang mangyari sa iyong mga anak, sa pamilya ng iyong mga anak ang bagay na ito. Bagkus ang Kapaskuhan ay maging pagkakataon para sa amin para maipaliwanag na merong Diyos na siyang nagkatawang tao, na siyang naging tagapagligtas, na siyang naging tagapagbayad ng aming kasalanan, at dahil sa Kanya, ang kaligtasan na namin tinanggap. Panginoon, kabagan mo ang aming mga mahal sa buhay, kabagan mo ang aming kaibigan, sila rin ay abutin mo, Panginoon, ang iyong kaligtasan. Dalangin namin ng pagpapala sa bawat isang narito, sa aming mga kapatiran, sa mga may karamdaman, kagalingan, sa mga may kagipitan, ng iyong katugunan sa pangangailangan na kanilang kailangan. Salamat, Panginoon. Sa iyong papurit pasalamat, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you.